Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At sa aming mga kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Kami po ay nagpapasalamat unang-una kay Allah subhanahu wa ta'ala na kami po ay binigyan ng pagkakataon na makapagtanghal dito sa inyo. At kahit napakainit, alhamdulillah, samahan niyo po kami sa aming parating sa inyo ng ilang kaalaman hinggil sa pananampalatayang Islam. Ang aking pong pamamahagi sa inyo mga kababayan, mga kapatid, ay ano ang mga paniniwala ng mga Kristiyano at ano rin ang mga paniniwala ng mga Muslim. Marahil sa ating mga kababayan, matutunghayan natin, mayroon bang pagkahawig o pagkahambing, pagkamalapit ang mga paniniwala ng mga Muslim sa mga Kristiyano. Tunghayan natin mga kababayan, at dito baka masumpungan natin ano ang pagkakaiba ng mga Muslim na paniniwala sa mga paniniwala ng mga kapatid nating mga Kristiyano. Unang-una mga kababayan, mga kapatid, sa pananampalatayang Kristiyano, sa usaping Diyos, ang kanilang paniniwala, ang sabi dito, na ang Diyos ay nasa tatlong katayuan. May Ama, may Anak, at may Espiritu Santo. Tingnan naman natin mga kababayan, ano naman ang paniniwala ng mga Muslim hinggil sa Diyos. Sa pananampalatayang Islam, ang mga Muslim po ay naniniwala ng ang Diyos ay nag-iisa lamang. Ang sabi dito, hindi siya nagkaanak at hindi rin siya maaaring ipanganak. At sa pananampalatayang Islam, klarong-klaro po mga kababayan, may pangalan po ang Diyos. Ito po ay si Allah subhanahu wa ta'ala, at mayroon din siyang katangian na 99 na katangian. At mayroon siyang katangian na 99 na makikita natin o matutunghayan natin sa banal na Quran. Allahu Akbar. Tunghayan naman natin mga kababayan, ano ang mga paniniwala ng mga kapatid nating Kristiyano hinggil kay Jesus Kristo. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Sabi dito mga kababayan, mga kapatid, na si Jesus Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay ang pangalawang Panginoon doon sa tatlong persona na binanggit ko kanina, na ang Ama at ang Anak. Ito po ay tumutukoy kay Jesus Kristo. At gayon din sa kanilang paniniwala mga kababayan, mga kapatid, siya rin mismo ay kumakatawan ng pagka-Diyos. Ito po ang paniniwala ng ating mga kapatid na mga Kristiyano. Ngunit sa pananampalatayang Islam, mga kababayan, mga kapatid, marahil hindi pa nalaman ng ating mga kababayan, si Jesus Kristo po, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang kanyang kalagayan sa pananampalatayang Islam, siya po ay isa lamang na mensahero at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi matatawag ang isang Muslim kung hindi siya maniniwala kay Jesus Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan. So ito po mga kababayan, klarong-klaro po na sa ating mga kababayan, may mga nagsasabi na ang mga Muslim daw ay anti-Christ. Mali po yun mga kababayan. Dito po sa ating pagsasaliksik ng kaalaman, dito po natin matutunghayan na ang mga Muslim pala ay kinikilala si Jesus Kristo bilang isang mensahero at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar.
Dito naman tayo sa tinatawag nilang Espiritu. Ano ang masasabi o ano ang katayuan o paniniwala ng ating mga kapatid na mga Kristiyano? Ang sabi dito mga kababayan, na ang Holy Spirit ay yung pangatlong persona na binanggit ko kanina, na ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo o Espiritu ng Pagkadiyos. Ngunit sa pananampalatayang Islam mga kababayan, mga kapatid, ang Holy Spirit o ang Espiritu ay ito po ay kumakatawan kay walang iba kundi si Anghel Gabriel, na siya po ang katiwala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang ang nagbibigay o nagpapahatid ng mga ibig iparating ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga propeta. So lahat po ng mga propeta mula kay Allah subhanahu wa ta'ala patungo po kay Gabriel. Ito po ay ang iyong Espiritu na nabanggit natin. Tunghayan naman natin mga kababayan, ano ang kalagayan ni Mary or Maria na nanay ni Jesus Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sa pananampalatayang Kristiyano, ang sabi dito mga kababayan, na si Maria ay ang nagbigay o ang nagsilang kay Jesus Kristo, at siya rin ang pangalawang miyembro ng pangatlong persona ng pagka-Diyos, the Son of God. At the same time, siya rin po ay, kung matutunghayan natin sa pananampalatayang Kristiyano, binibilang din po siya sa pagka-Diyos, si Maria. Ito po ang paniniwala sa pananampalatayang Kristiyano. Ngunit mga kababayan, sa pananampalatayang Islam, ang katayuan po ni Maria ay siya po ay isang babae na nagsilang kay Jesus Kristo, at siya po ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging malinis. Wala pong lalaking nagtabi sa kanya, ngunit nagbigay lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang balita kay Maria na siya ay magsisilang ng isang lalaki na magngangalang si Jesus Kristo. Ngunit sa mga panahong iyon, mga kababayan, mga kapatid, si Maria po ay nagtaka at siya ay nagsabi, paano ako magbibigay o magsisilang ng sanggol gayong walang lalaking nakahawak sa akin? Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan niya si Anghel Gabriel na sabihin kay Maria na anuman ang naisin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun. Ito po ay mangyari at mangyayari. Dito po ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang kanyang kadakilaan sa paglikha ng tao. Tingnan natin mga kababayan. Si Adan, siya po ay nilikha galing lamang sa putik. Wala po siyang ama, wala siyang nanay. Pangalawa, ito naman si Maria o si Eva, na asawa ni Adan. Siya po ay galing kay Adan. Sa tadyang lamang kinuha si Eva o si Hawa, na si Eva po ay walang nanay, mayroon lang siyang tatay. Galing po siya kay Adan. At ito naman po si Jesus Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay galing po siya kay Maria na walang tatay. Galing po siya kay Maria, walang tatay, ngunit mayroong nanay. At bilang panghuli na mayroong tatay at nanay, tayo po lahat ng mga anak ni Adan. Dito na po tayo nagkaroon ng nanay at tatay. So dito po pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kadakilaan. Allahu Akbar. At dito naman tayo sa mga nagdaang mga propeta. Ano po ang paniniwala ng ating mga kapatid na Kristiyano? Lahat po sila ay tanggap at respetado at pinaniniwalaan nila
ang lahat ng mga propeta na mga isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ibabaw. Simula kay Adan, Abraham, Moises, Daud, Solomon, Isaac, sino pa? Si Jesus Kristo, si Moises, at bilang panghuli, si Muhammad, sumakanya ng mga pagpapala at kapayapaan. Gayon din mga kababayan, ang paniniwala sa pananampalatayang Islam, parehas po ang paniniwala ng mga ating kapatid ng mga Kristiyano. Lahat ng mga Muslim ay naniniwala din at tinatanggap din ang lahat ng mga propeta. Wala pong pagtangi-tangi sa kanilang lahat. Dito naman tayo sa Biblia, ano ang paniniwala ng ating mga kapatid ng mga Kristiyano? Ang sabi dito, mga kapatid, mga kababayan, ito po ay 100% na tinatanggap nila bilang salita ng Diyos. Ngunit sa pananampalatayang Islam, mga kababayan, mga kapatid, ang Biblia ay ito lamang ang mga koleksyon ng mga libro na pinag-isa. Ito ang paniniwala ng mga sa pananampalatayang Islam. Ngunit mayroon lamang ilan na pininiwalaan sa pananampalatayang Islam. Ito po yung Torah na ipinadala kay Moises at yung Zabur o Salmo kay Daud at ang Injil, ito naman yung Ebanghelyo ay ipinadala kay Jesus Kristo.